Ikasampung Kabanata. Babala sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Mga kapatid, gusto kong malaman ninyo ang nangyari sa aming mga ninuno noon na kasama ni Moises. Ginabayan sila ng Diyos sa pamamagitan ng isang ulap na nanguna sa kanila at tinulungan sila sa kanilang pagtawid sa dagat na pula. Sa pamamagitan ng ulap at ng dagat ay parang binautismuhan sila bilang mga tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng pagkaing mula sa Diyos, at uminom din silang lahat ng inuming ibinigay niya, dahil uminom sila ng tubig na pinaagos ng Diyos mula sa bato. Ang batong iyon na sumama sa kanila ay walang iba kundi si Kristo. Ngunit sa kabila nito, karamihan sa kanila ay gumawa ng hindi kalugod-lugod sa Diyos, at dahil dito, nangalat ang kanilang mga bangkay sa ilang. Ang mga nangyaring iyon sa kanila ay nagsisilbing aral sa atin para mabigyan tayo ng babala upang hindi tayo maghangad ng masasamang bagay tulad ng ginawa nila. Huwag kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan tulad ng ginawa ng iba sa kanila. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, nagpista ang mga tao, nag-inuman at nagsayawan sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong gumawa ng sexual na imoralidad tulad ng ginawa ng iba sa kanila. Kaya pinarusahan sila ng Diyos at 23,000 ang namatay sa kanila sa loob lang ng isang araw. Huwag ninyong subukin ang Panginoon tulad ng ginawa ng iba sa kanila. Kaya namatay sila sa tuklaw ng mga ahas. Huwag din kayong mareklamo tulad ng ilan sa kanila. Kaya pinatay sila ng anghel ng kamatayan. Ang mga bagay na ito'y nangyari bilang halimbawa sa atin at isinulat upang magsilbing babala sa ating mga nabubuhay sa panahong nalalapit na ang katapusan ng lahat. Kaya kung iniisip ninyo na matatag na kayo sa inyong pananampalataya, mag-ingat kayo at baka mahulog kayo sa kasalanan. Walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. Kaya mga minamahal, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sinasabi ko ito sa inyo bilang mga taong nakakaunawa, kaya pag-isipan ninyo ang sinasabi ko. Sa tuwing nagtitipon tayo bilang pag-alaala sa kamatayan ni Kristo, may iniinom tayo na ating pinasasalamatan sa Diyos. At may tinapay din tayong hinahati-hati at kinakain. Hindi ba't pakikibahagi ito sa dugo at katawan ni Kristo? Kaya nga iisang katawan lang tayo, kahit maraming bahagi, dahil iisang tinapay lang ang ating pinagsasaluhan. Tingnan ninyo ang mga Israelita. Ang mga kumakain ng mga handog ay mga kabahagi sa gawain sa altar. Ano ang ibig kong sabihin? Sinasabi ko ba na may kabuluhan ng mga Diyos-Diyosan o ang pagkaing inihandog sa kanila? Hindi. Ang ibig kong sabihin ay inialay nila ang mga handog na iyan sa masasamang espiritu at hindi sa Diyos. Ayaw ko maging kabahagi kayo ng masasamang espiritu. Hindi tayo maaaring makiinom sa baso ng Panginoon at sa baso ng masasamang espiritu. At hindi rin tayo maaaring makisalo sa hapag ng Panginoon at sa hapag ng masasamang espiritu. Gusto ba nating magselos ang Panginoon? Mas makapangyarihan ba tayo kaysa sa Kanya? Maaari nating gawin ang kahit ano, pero hindi lahat ay nakakabuti o nakakatulong. Huwag lamang ang sarili ninyong kapakanan ang inyong isipin, kundi ang kapakanan din ng iba. Kumain kayo ng anumang nabibili sa pamilihan ng karne, at huwag nang magtanong kung ito ba'y inihandog sa mga Diyos-Diyosan o hindi, upang hindi na kayo usigin ng inyong konsensya. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang mundo at ang lahat ng naroroon ay pag-aari ng Panginoon. Kung imbitahan kayo ng isang hindi mananampalataya sa isang salo-salo at gusto ninyong dumalo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo nang hindi na nagtatanong kung ito ba'y inihandog sa mga Diyos-Diyosan o hindi, upang hindi na kayo usigin ng inyong konsensya. Ngunit kung sinabihan kayo na ang pagkain ay inihandog sa mga Diyos-Diyosan, huwag na kayong kumain, alang-alang sa nagsabi nito sa inyo,
upang walang mabalis ang konsensya. Hindi ang inyong konsensya ang ibig kong tukuyin, kundi ang konsensya ng inyong kapwa. Maaaring sabihin ng iba sa inyo, bakit ko hahadlangan ang gusto ko dahil lang sa konsensya ng iba? Bakit ako susumbatan sa pagkain ko ng isang bagay na ipinagpasalamat ko naman sa Diyos? Ito ang maisasagot ko riyan. Ano man ang inyong gawin, kumain man o uminom, gawin ninyo ang lahat sa ikapupuri ng Diyos. Huwag kayong gagawa ng kahit anong makakatisod sa pananampalataya ng mga Hudyo o hindi Hudyo o sa Iglesia ng Diyos. Sundin ninyo ang aking ginagawa. Sinisikap ko na sa lahat ng aking ginagawa ay matutulungan ko ang lahat. Hindi ang sarili kong kapakanan ang aking iniisip, kundi ang kapakanan ng iba upang maligtas sila.